Breaking news mga kababayan. Naku po, si Ramon Ang bumanat po kay Marcoleta. Matinding sagutan po ito mga kababayan. At Marcoleta, meron ding matinding pasabog dito tungkol dito sa nangyayaring pagtaas ng mga presyo ng petrolyo. Dahil nga po, nakita ni Marcoleta sa kanyang kalkulasyon ay kumikita ang mga negosyante, maaaring kasabot din ng DOE dito. Isipin nyo, 3 billion kada umaga, kada araw ang kita ng mga Hestas Barabas dito. Kaya ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang matinding banat ni Marcoleta. Eto po mga kababayan ko, eto na, magugulat kayo dito. Masayang Friday po sa inyong lahat. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat na namimiss na ang Pilipinas. Okay lang po kami dito. Mataas ang gasolina at diesel. Buti pa kayo dyan. Welcome po sa Sagana Mamamayan. At siyempre po pagka Friday, ang ating Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Masayang Friday po ng hapon sa ating lahat, mga kababayang nagtityaga po na subaybayan ang Saganang Mamamayan. Ayan. Kamusta naman kayo, Sen? Okay naman tayo, Nelson, Jen. Ano? Kasi marami yung nagme-message sa atin, kamusta na si Sen? Biglang umalis, may nitatang ulo, parang high blood yata kahapon. Parang ganun. Concern silang lahat sa inyo, Sen eh. Alin doon? Bigla daw kayo umalis. Hearing kahapon po doon sa Senado yung Protect Committee. Hindi ganoon. Nagpaalam ako sa ating chairman, si Senator Win. Opo. Alam niya na pag matatapos ko yung aking huling pagtatanong sa hapon na yon, ay aalis ka agad ako dahil alam mo na, Webes kasi. Ay, oo nga Diba? pala. May mahalaga kayong kampanin. Hindi naman po pwedeng hindi ako makadalo ng pagtitipon. Opo, opo. Alam mo, manggagaling ako ng Senado, siyempre sa traffic. Malayo-layo nga pala yun, Malayo-layo naman yun. Oho. Ayan mga kababayan, marami kasing nakapansin na si Senador Marcoleta ay pagkatapos ng kanyang banat sa DOE, panggisa sa mga kawani ng DOE, si Garin at yung kung sino-sino pang mga Hestas Barabas dyan, si Marcoleta ay tumupad pala ng kanyang gampanin. Sumamba pala ito mga kababayan ko. Ito pa yung banat ni Marcoleta mga kababayan. Yun ang napagkamalan ba ako nag-walkout? Kasi naman may nag-comment, off mic, medyo mahina ng konti. Sabi kasi ng kumare ninyo, wag ka umalis, may mga frustrations ka pa eh. Baka hindi masagot yung mga huwag ka mag-walk out, parang ganun po nangyari. Kaya akala tuloy nila na nagalit kayo at umalis na lamang basta doon sa hearing. Nakita naman ninyo, hindi ako nagagalit. Medyo nadismaya lang ako ng konti. Dahil sa napansin naman ninyo, ayaw naman, hindi naman nila talaga kayang sagutin. Napakasimple naman ng mga tinatanong. Ayun. At yun ang mga aking colleague, si Senator Ligarda, Opo. nasa tabi ko naman, alam naman niyang hindi rin makasagot. Oho. Bakit sasabihin pa niyang, huwag kang umalis. Kasi hindi naman niya alam na nagpaalam ako kay Chairman Win. Nagpaalam na ako. Ayun. So understandable pala. Ako nga, umalis na ako kahapon sa programa. Nag-walk out ka din. Nag-walk out din ako. Kasi 5:30 ng hapon kahapon, Sen. Umalis din ako. Alam nyo naman ang disiplina natin. Opo. Kahit ano pa ang ginagawa natin, sa ayaw nila at gusto, tatapusin natin yon. Opo. Kinakailangan mabigyan natin ng daan yung pagtitipon. Yan. Yan. Okay po. Kailangan maagang dumating. Oho. Ayun po. Malinaw na po yan. Baka mamaya, itanong mo pa, Nelson, saan ako dumalo ng pagtitipon? Ay, nga sana ang itatanong ko, at nakakuha ba kayo ng katibayan? Yan ay sasagutin ko ng secret. Pero hindi yata naging secret sa mga taong nakita kayo. Basta kung saan man siya nakadali, alam na po nila kung saan kayo. Okay? Nga. Ayun po. So, Tatanong ko pa sana kung ano po ba yung leksyon kahapon? understandable na po yan. Nagkaunawaan tayo doon sa mga kabarangay natin. Ano ha? Pero teka lang, Sen, simulan natin sa simula. Kasi ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas
At mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, Oo. ang bansa po ngayon ay nasa ano? State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Oo. Nandun daw po ang bigat ng salita. National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, eh baka sabihin State of National Emergency. Oo. Eh pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang Oo. ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, naggawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, si kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawa ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 70 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Sige po, para wag tayong maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 70 ng ating saligang batas, bagamat ito'y sinabi ko na rin dun sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Oho. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo, opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6. Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit? Kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Ano po, nandun naman sa yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. Nandun din So, naman national yun. Para emergency pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. Okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga, oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng public transport, ganun din. Crudo Yung tsaka papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, ihahatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun Palagi Totoo niyong po. naririnig Oho.
ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Oh. Tanong mo nga kay Nelson kung ano pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Oh. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba, pwede ba Nelson, ikaw munang magpaliwanag. Halimbawa, apa. Sapagkat mula sa iyo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Aha. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan eh. Oh, yan. price world market, ano? Oho. Kaya nga. Oo. Diktaan yan ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand eh. Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So, kung ano ang presyo dito sa world market, di ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya Oo. sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin niyan sa mga bansa-bansa nila. So, dapat ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, Dikta dikta. ng world market. Oh. Hindi, ang inihintay sa iyo ng ating mga kababayan, Aha. yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Ayan. Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Oh. Hindi Hindi nga, pwedeng- paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan eh. Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, oho. Bago nagkagyera ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel ang Iran, Opo. 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, opo. Yun namang gasolina, 50 pesos. Yan. Oo. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Aha. Paano nangyari from 55, naging 110 after 2 weeks? Sumirit na napakataas. Oo, dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang Oo. halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Oo, rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Parang may Ang bagal. parang may narinig kang nagsabi. Kahapon. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang hinihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. Para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Sige. Aangkat ka sa akin. Oh. Sige, Siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Oo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Aha. Ayan, mga kababayan ko. Syempre, grabe naman ang ginawa kasi ng mga ito, mga kababayan. Akala mo, mga gutom na buhaya eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Parang mga gutom na gutom. Ginawa po nila, mga kababayan, gutom na gutom sila para tayong mga, alam mo yung yung ginatasan tayo ng ginatasan. Yung butot balat na tayo, sinipsip pa nila lahat ng dugo natin. Yung akala mo mga linta na nagsitabaan na sa sobrang busog, mga kababayan, sinipsip pa yung natitirang mga dugo natin. Ganon po sila katakaw. Tignan nyo, DOE, walang ginagawang aksyon. Baka naman may komisyon ng mga ito. Grabe. Grabe si Marcoleta, sumabog talaga dito. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, nandiyo sa gitnang silangan eh. Nasa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan dahil nga sa gera
doon sa Iran. Hindi ngayon makadaan ang mga sasakyan sa Strait of Hormuz. Yung mga bumibili. Law of supply and demand. Nabawasan ng supply. Konti ang supply, Mataas ang kaya demand. mataas ang demand. So sisipa yung presyo. Ang tendency, Aangat tataas na. talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo. Mahirap ang supply Oo. makakuha. Apakadami ng gustong bumili. So sumipa ng todo Oh. yung presyo. Sen. Kaya ang sabi nga, dikta ng world market kasi nga doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo, Sen. Oh. Hindi, kayong dalawa nag-usap. Paano mo naging pangmundong usapin na yan kayong dalawa? Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi Di ba? ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan. Ayan. Apo. Na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis sa buong daigdig. Okay. Ayan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data. Ayan yan. Parang WSM sa Parang Pilipinas yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WSM. WSM, opo. Para sa Trading. spot market, wholesale. Yan. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, Mean of Platts Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai Platts, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon Ah. ng langis per barrel, halimbawa, ganyan, ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun. Ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga alam naman natin, hindi naman tayo malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil aabot ng 254 days. Wow, Ganun? Halos isang taon? Isang taon. Oh. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon. Meron silang reserve na ganun. Tindi, no? Oh. Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun yung Yes una. po. Oh. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oho. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oho. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin, yung buffer stock mo. Ayan mga kababayan ko. Kaya binuljak ni Marcoleta itong taga DOE. Bakit 3 araw pa lang lumundag na sa 110 ang presyo ng gasolina? Anong ginagawa nyo dyan? Ginagatasan nyo kami? Yan ang sabi ni Marcoleta kaya binakbakan sila Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model. Yun Sen. daw ang business model. At saka yun ang kanilang practice. Oh. Oh. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock Ayan mga kababayan ko. Iyan ang sagot ni Senador Marcoleta sa pag-walkout niya. Yan din ang sagot niya kay Ramon Ang kasi mga kababayan sinagot ni Ramon Ang handa po si Ramon Ang na ipakita yung libro para ipakita kay Marcoleta kung kumita nga ang Petron ng 3 billion. Pero si Ramon Ang po mga kababayan, yung kumpanya na Petron, yan po ay mas mura sa 10 piso kada litro ang pagbebenta niya sa gasolina. So dito mga kababayan, yan po kasi yung mga pasabog ni Marcoleta na talagang kahina-hinala ang mga ito.
Ang tapang ni Marcoleta, mga oligarko, binabanatan niya, mga kababayan. Kaya nung masasabi nyo dito sa tapang ni Marcoleta, talagang pinitik niya po yung mga negosyante gaya ni Ramon Ang. Okay, ito po ang inyong lingkod, si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. At sa mga kababayan natin sa buong mundo, sinashoutout ko kayong lahat. Hindi ko man kayo mapangalanan isa-isa, ay nagpapasalamat po ako ng marami. Mga kababayan ko, dahil lagi nyo po akong sinusuportahan sa mga ginagawa nating mga content na ito. Napapanahon po kasi sa mga mainstream media na hindi ito makikita. Mga kababayan ko, dito lang tayo sa Net25 at sa mga legit na mainstream. 'Di ba? Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.